Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Babaeng project engineer sa Ilocos Norte, pinagbabaril. Ilang lugar sa Hilagang Luzon nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Mahigit 80 million pesos na halaga sa agrikultura sa Region 1 nasira dahil sa nagdaang Super Typhoon Nando. At tikling o pinatasang tricycle, agaw pansin sa Dagupan City. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, isinailalim sa state of calamity ang Dagupan City dahil sa pinsalang dulot ng Super Typhoon Nando. At halos 200 pamilya ang nananatili pa rin sa iba't ibang evacuation center sa lungsod. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, nagpatupad din ng localized suspension sa piling mga paaralan ang lokal na pamahalaan habang ongoing pa ang clearing operation at monitoring sa mga ito. Kasalukuyan din kasing ginagamit bilang evacuation center yung ilang mga paaralan, lalo na sa mga barangay na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Dahil sa matinding epekto ng super bagyong Nando sa Dagupan City, isinailalim sa state of calamity ang lungsod batay na rin sa rekomendasyon ng CDRRMO. Ayon sa otoridad, halos 30 barangays ang labis na naapektuhan sa hagupit ng kalamidad, kung saan mahigit 50% ng populasyon na ang apektado. Ganun po, ngayon po na under na po tayo sa state of calamity, bababa na po sa barangay upang makabot po ng tulong. Kami po humingi rin po ng konting pasensya dahil alam naman po natin na medyo dahan-dahan po tayo naiikot sa iba't ibang barangay at tutulong. Isang linggo na sa evacuation center ang mag-anak ni Lola Merlita. Binabaha pa rin ang kanilang bahay sa Sitio Fishery sa Barangay Maluwad. Sa kwartong ito kasama ni Lola Merlita ang 8 pang pamilya na lumikas din sa kasagsagan ng super bagyong Nando. Hindi pa sila pinapayuhan ng mga otoridad na bumalik sa kanilang mga bahay. Kasi malakas ang hangin kaya ay na-evacuate po kami dito sa Maluwad. Kamusta ngayon, ma'am, doon sa Mabaha pa, ma'am. Samantala, makakauwi na raw ang mag-anak ni Nanay Charlene bukas. Ingin na sinto diyan, labas. Nagamo. Opo, libre po. Sa zone 7, 8, 9, wala rin pa rin yung tubig sa kanila, lalo sa fisheries, overhead pa rin. Mabagal yung pagbaba ng tubig, kaya medyo hindi pa halos nababawasan yung ating mga valleys. Patuloy pa rin binabantayan ng CDRRMO ang mga barangay na nakararanas pa rin ng baha. Chris, nandito ako ngayon sa Sitio Fishery sa Barangay Maluwad, Dagupan City na kung saan makikita sa aking likuran na lubog pa rin sa baha yung karamihan sa mga kabahayan na nandito sa lugar. Makikita rin ninyo yung mga makeshift na tulay na gawa sa kawayan, maging yung mga balsa na ginagamit ng mga residente makatawid lang papunta at palabas ng kanilang tirahan. Isa sa mga itinuturong dahilan nitong mga residente ay yung pagkabuwal ng dike dito sa Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan na kung saan yung tubig na lumalabas mula rito sa nasirang dike ay umaabot daw hanggang dito sa Barangay Maluwad. Samantala, kaninang tanghali naman ay nasa mahigit 260 individuals pa rin na binubuo nitong mahigit 80 families ang nanunuluyan pa rin sa evacuation center. Inaasahan naman nila na sa susunod na 2 araw, kung patuloy pa rin na maaliwalas ang panahon, ay makakauwi na sa kanilang mga tirahan ang mga residente. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Samantala, isinailalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Cagayan. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Karamihan sa mga bahay ng IP community sa Santa Ana, Cagayan ay nasira sa paghagupit ng super bagyong Nando. Hindi pa mapaayos ang kanilang mga bahay dahil sakto lang sa pagkain ng kinikita. Malaking tulong to po, ma'am, kasi gamitin namin para may pangbili kami ng materyales. Hanggang ngayon, nakatali pa ang bubong ng bahay ni Aling Elizabeth sa Barangay Caruan, Gonzaga, Cagayan sa pangambang may susunod pang mga bagyo na tatama sa kanilang lugar. Dagiti ko man pupuk ni kadakwan, lalayos damit kasi.
Kinda ti baybay ma'am nagdadakil dito danlo yun tumadang pay dito ko nagbaglang tada dito nga sapar dito ay miso ang kamonay na ko dito. Sa tindi ng epekto ng Super Typhoon Nando sa Cagayan, isinailalim na ang probinsya sa state of calamity. Maglalaan ng 20 million pesos na pondo ang provincial government sa Calayan na pinakatinamaan ng Super Typhoon. So lahat yung savings na yun, around 20 million, ibibigay ko sa Calayan para makapag-recover. Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Pagudpod sa Ilocos Norte dahil sa pinsalang iniwan ng Super Typhoon Nando. Sa datos ng lokal na pamahalaan, nasa 4.8 million pesos ang halaga ng mga nasira sa agrikultura at nasa 207.5 million pesos naman sa infrastruktura. Umabot sa 631 ang mga nasirang bahay. Nabigyan agad ng tulong ang mga apektadong residente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 27 ang huling bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong, pati na ng habagat. Ayon sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 sa mga yan ang kumpirmadong nasawi mula sila lahat sa Cordillera Administrative Region. Bine-verify naman ang 23 iba pa. 33 ang na-report na sugatan habang 16 ang nawawala. Mahigit 900,000 pamilya ang apektado ng mga naturang sama ng panahon. Aabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. 3 lugar sa Pangasinan nakararanas pa rin ng baha. May ulat, CJ Turida. Sa pinakahuling tala ng Pangasinan PDRRMO, tanging ang Dagupan City, Calasiao at Santa Barbara na lang ang nakararanas ng baha. Bumaba na sa above normal level ang Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Below normal level na rin ang Sinukalan, Balingkaging, Banyaga, Buod at Pantal. Sa tala ng PDRRMO, nasa 265 pamilya pa ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers sa Dagupan at Calasiao. 19 na barangay sa Calasiao ang nakararanas pa rin ng baha, pero humuhupa na. Bago inilipat sa Regional Evacuation Center ang mga residenteng inilikas sa Calasiao Sports Complex, hinaraan na pa ang mga evacuee noong Sabado para sila'y malibang. Dahil yung kanilang displacement, hindi lang kasi isang beses sunod-sunod siya kumbaga. Alam mo naman tayong mga Pilipino, talagang importante sa atin ang magkaroon ng social interaction. Sa pagbisita ng mga opisyal at kawani ng DSWD Regional Office 1 sa mga evacuee sa Calasiao noong Sabado, tiniyak ng ahensya na nasusunod ang mga evacuation strategy at natutugunan ang pangangailangan ng mga evacuee. Unang-una, safe at saka may protection din yung mga nakatira dito at saka kung ano din ang tulong na pwedeng maibigay ng aming kagawaran doon sa mga affected families. Samantala, nagsagawa na raw ng inspeksyon ng DPWH sa nasirang dike matapos makipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan. Nasira ang bahagi ng dike dahil umano sa kalumaan. It's more of structural integrity kasi matagal na rin po eh. Kasi dike system na ginamit pa nila is gabion style. Alam naman po natin na yung integrity nun pag habang tumatagal nasisira din po. So dahil po sa ragasan ng malakas na tubig, tuluyan pong nasira po yung dike. Ina-assess pa ang halaga ng pinsala ng nasirang dike. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Wala nang umiiral na sama ng panahon o bagyo ngayon sa loob ng PAR, pero may mga lugar pa ring makakaranas ng mga pag-uulan. Easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean ang magdadala ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero pwede rin itong magdulot ng thunderstorms lalo na bandang tanghali, hapon at gabi. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon at malaking bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa iba pang panig ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patay ang 30 anyos na babaeng inhinyero matapos sa pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Dingras, Ilocos Norte gabi noong Biyernes. Sa investigasyon ng pulisya, sakay ng kanyang L300 van at pauwi na sa kanilang bahay sa barangay San Marcelino ang biktima ng pagbabarilin ng sospek na sakay ng motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang mga basyo at pingga ng kalibre 45 baril. Nagtamo ng isang tama ng bala sa likod ang biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. Patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo sa pagpaslang sa biktima. Tumanggi munang magbigay na pahayag ang kaanak ng biktima. As to the motives, ma'am, tinitingnan po natin lahat ng anggulo na pwedeng maging mitya ng pangyayari. Pero as of now, hindi pa po natin pwedeng i-disclose, ma'am. Suspendido pa rin ngayong araw ang face-to-face classes sa Mangaldan National High School. Yan ang balitang tinutukan. Live ni Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, halos isang linggong suspended ang face-to-face classes sa Mangaldan National High School, ganun din sa ibang mga paaralan sa bayan ng Mangaldan. Pero sa kabila niyan, tiniyak ng Department of Education na tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Suspendido pa rin ang face-to-face classes sa Mangaldan National High School ngayong araw. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga learner dahil may modules na ibinibigay sa mga estudyante. Regular ding minomonitor ng mga guro ang kanilang mga estudyante. Well, tuloy pa rin po tayo sa tinatawag nating alternative delivery mode na kung saan binibigyan po natin ng mga modules ang ating mga estudyante para sa ganun, there is a continuing education, even may suspension ng klase. Bukas, balik face-to-face classes ng mga estudyante. Pero wala pa raw munang quizzes at exams habang meron pang mga lugar sa bayan ang lubog sa baha. May ilang estudyante pa rin hirap makapasok sa paaralan. Hindi tayo nagbibigay ng mga quizzes, ng mga performance tasks during these days na kung saan marami pa sa mga estudyante natin ang hindi posible na makapasok. Nagpapasalamat ang mga estudyante sa konsiderasyon. Mas mabuti po na wag muna po mag-quiz or mag-exams ganyan po marami din po kasi maapektuhan po na bata. Yung iba po, di pa po sila ready or inisip po nila yung sa module po, di po sila nakapag-review, ganun po. Samantala, sa kabila ng ilang araw na naipo na walang face-to-face classes, ay hindi pa raw magpapatupad ng Saturday class ang paaralan dahil hindi pa naman umaabot o lumalampas sa non-negotiable minimum days ang kabuuang bilang ng face-to-face classes suspension. Chris, maaga nang naglabas ng advisory ang pamunuan ng Mangaldan National High School. Bukas mga kapuso ay meron ng face-to-face classes ang Mangaldan National High School. Pero ayon sa school principal, hindi naman nila nire-require na mag-attend ng face-to-face classes yung mga estudyante na hanggang sa ngayon ay baha pa rin ang kanilang mga bahaya. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Mahigit 80 million pesos na halaga sa agrikultura sa Region 1 nasira dahil sa nagdaang Super Typhoon Nando. Naritong report. Lugi na nga, luging-lugi pa. Ganito ilarawan ni Tatay Danilo ang kasalukuyang sitwasyon ng mga magsasaka sa Lawag City, Ilocos Norte ilang araw matapos tumama ng Super Typhoon Nando. Isa kasi ang Ilocos Region sa mga lubhang napinsala sa pagdaan ng bagyo. Bagamat kakaunti ang mga palay na pinadapa ng bagyo sa Lawag City, Ilocos Norte, hindi raw ito basihan upang masabi na hindi nasira ang kanilang mga pananim. Yung hindi na tutuloy ng yung bunga niya, may sisira na yung ganun. Sa ngayon, wala na. Pag uminit na, masisira na. Sa lungsod ng Dagupan, problema rin ng ilang magsasaka ang kanilang mga palayan na nalubog sa baha. Tulad ng palayan na ito ni Tatay Alex na nitong Hulyo pa binaha at inaasahan sanang huhupa nitong mga susunod na buwan. Pero dahil sa pananalasa ng bagyo, muli na namang tumaas ang baha sa tataniman sana nito. Yung sinasaka kami na ngayon na namatay, nalubog sa tubig, wala nang nabuhay. Kasi yung baha. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, malaking problema rin ng mga magsasaka ang mababang presyo ng palay.
Ang presyohan daw kasi ng mga trader ngayon ay bumagsak na sa 7 hanggang 8 pesos kada kilo. Bunsod daw ito ng pagbaba ng kalidad ng mga palay. Yung moisture content kasi umakyat Umabot ng 30% ang moisture content. Pag press harvest kasi mga 22% lang yan Pero dahil dun sa mga bagyo, medyo naapektuhan yung quality ng mga palay natin. Sa inisyal na tala ng Office of Civil Defense Region 1, umabot na sa 82.3 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa buong rehiyon. Pinakamataas sa Ilocos Norte na umabot sa 59.5 million pesos, habang nakapagtala naman ng 15.8 million pesos na pinsala sa Pangasinan. Tiniyak ng OCD1 na tulong-tulong ang mga ahensya sa rehiyon upang matugunan ang hinihinging tulong at suporta ng mga apektado sa kalamidad. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Beep, 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 mga motorista, dagdag bawas sa mga produktong petrolyo ang ipatutupad sa huling araw ng buwan. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. May bawas naman na 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may dagdag na 90 centavos ang kada litro. Yan na po, ika-6 na magkakasunod na linggong taas presyo para sa diesel at kerosene. Habang panibagong rollback naman yan sa gasolina matapos ang 6 na linggong hike. Ayon sa DOE, nakapagpapataas sa presyo ang geopolitical risk bunsod ng banta ng Amerika sa mga bansa sa Europa na tigilan ang pagbili ng enerhiya mula sa Russia. Habang nagpapababa naman sa presyo ang huling pag-export ng Iraq ng krudo patungong Turkey. Flood control projects itutuloy pa rin ayon kay PBBM. Ang detalye sa report. Sa kabila ng kontrobersya sa mga flood control project, ito ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po sa aming mga pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300+ billion. So, hindi pa naubos yun. Pero anya, titiyakin daw na maayos ang proposal, implementasyon at naayon ng proyekto sa pangangailangan ng isang lugar. Babantayan din na walang magiging bahid ng korupsyon sa mga proyekto. Ibabalik din ng Pangulo ang proseso ng acceptance ng LGU sa lahat ng completed national projects. Ayon sa Pangulo, sa kabuang 255.5 billion pesos na nasave ng gobyerno sa mga kansilado ng 2026 flood control project, 36 billion pesos sa ilalaan sa DSWD para sa AIX at SLP, mahigit 26 billion pesos sa DepEd, 29 billion sa DOH para sa pagtatayo ng mga ospital, 46 billion sa Department of Agriculture, 5 billion sa National Irrigation Administration. Maglalaan din ng pondo sa DOLE para sa tupad na nasa ilalim ng social programs ng gobyerno. Gayon din sa DICT, DOE para sa electrification program, anti-agricultural smuggling, waste to energy program at maging sa DOTR para sa pagpapaganda ng transport system sa bansa. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. Kami po ay, kung tawagan, custodian lang, tagabantay lang kami sa pera ninyo. Ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan. Ang anunsyo ng Pangulo ay sa gitna ng pamamahagi ng tulong sa mahigit 2,000 pamilya sa Cagayan na sinalanta ng Super Typhoon Nando. Kabuang 2,533 na pamilya mula sa Santa Ana at Gonzaga ang nabigyan ng tig 10,000 pisong cash assistance at family food packs noong Sabado. Ang mga nasalantang magsasaka binigyan ng cash assistance at pataba. Bumisita rin sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City, Ilocos Norte umaga kahapon. Kinausap niya mga kinatawan ng ospital sa pamumuno ni Dr. Jose Oroza III upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga serbisyong pangkalusugan, lalo na ang Zero Balance Billing Program. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nabulabog ang ilang motorista matapos na magliyab ang isang poste ng kuryente sa Lawag City, Ilocos Norte nitong Sabado. Maraming nakasabit na kable kaya mabilis na kumalat ang apoy. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at tuluyang naapula ang sunog. Nababahala ang mga nakatira sa bahay na malapit sa nasunog na poste. Bahagyang nagdulot ng trapiko sa lugar habang inaapula ang sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Pagtaas ng kaso ng suspected dengue na itala sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa epekto ng baha. Ang detalye sa report. Tinamaan ng dengue ang ilang kapitbahay ni Mang Rolando sa Purok 6 Barangay Navaluan, Mangaldan, Pangasinan noong mga nakaraang buwan. Nangangamba rin siya sa kanyang kalusugan kasama ang dalawang apo. Araw-araw ang kanyang paglilinis para hindi pamugaran ng lamok ang kanilang bakuran. Siyempre mo, nakakatakot. Tinakpan nila yung ano diyan, yung opo, yung pinagbabagsakan ng tubig. Kaya wala nang damok. Sa monitoring ng mga opisyal ng barangay, nagsimulang tumaas ang kaso ng suspected dengue sa kanilang lugar nang maranasan ang pagbaha noon pang nakaraang mga buwan. Yung unang pang bagyo, hindi ganito na, baha na, hindi pa umuho pa. Ngayong Setyembre, 5 hanggang 6 na suspected cases ng dengue ang naitala sa barangay. Kasi po maraming naiipon na tubig-tubig, hindi natin maiiwasan po talaga yun. Kahit na every Saturday nagkakaroon kami ng clean and green dito sa barangay Navaluan, pero talagang hindi natin maiiwasan. Mahigpit ang monitoring ng Health Authority sa barangay. Isinasagawa ang fogging o misting operation sa isang lugar, depende kung may clustering of suspected cases. Yung fogging po kasi, ayon na rin po doon sa ating 4S na strategy, ito po ay ginagawa lamang kapag may mataas na kaso po ng dengue sa isang lugar. Pero ang misting po, ito po ay ginagawa at maaari pong gawin kahit wala pong pagtaas ng kaso. Panawagan ng Health Authority sa publiko na agad magpakonsulta sa doktor sakaling makaranas ng sintomas ng dengue. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Puspusan ang fumigation and misting operation sa mga barangay sa Jaen, Nueva Ecija. Ito'y matapos makapagtala ng 2 kaso ng dengue nitong nakaraang linggo. Nagtulong-tulong ang Provincial Health Office, PDRRMO at lokal na pamahalaan ng Jaen upang mag-spray ng pamatay lamok sa mga eskwelahan at iba pang lugar na pinamamahayan ng mga lamok. Ayon sa alkalde ng bayan, habang kakaunti pa lang ang naitatalang kaso, ay mas mainam daw na maagang maagapan ang pagdami ng sakit. Bukod sa fumigation and misting operation, ay nagbigay din ng mga face mask, dengue rapid test kit, flu and pneumonia vaccine. Baguio City Mayor Benjamin Magalong nagbitiw bilang special advisor ng ICI. Sundan sa report. 2 linggo matapos i-anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo. Liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos, ang pahayag daw ng palasyo tungkol sa kanyang trabaho na taliwas daw sa nakasaad sa kanyang appointment ay nagpapahina raw sa tungkulin at mandatong ipinagkatiwala sa kanya. Nagkaroon na rin daw ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI. Naging malinaw aniya na hindi na kailangan ang kanyang serbisyo. Nagsorry si Magalong sa mga taga Baguio dahil naging busy raw siya sa ICI. Ang pahayag na ito ni Magalong binanggit ni Yusek Castro sa kanyang briefing nang inanunsyo niyang pinareview ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagtalaga kay Magalong. Binanggit din ni Yusek Castro na may mga puna ng pagbibigay kay Magalong ng trabaho bilang ICI Special Advisor habang siya ay mayor. Sabi ng isang labor group, labag sa konstitusyon ang 2 trabahong ibinigay kay Magalong. Nakasaad daw kasi sa Section 7 Article 9-B na ipinagbabawal ang mga nahalal na opisyal na ma-appoint sa kahit anong opisina ng gobyerno habang sila ay nasa termino pa, maliban na lang kung payagan ng batas
must o required sa hinihinging trabaho ng kanilang posisyon. Binanggit din ng palasyo ang puna na posibleng umanong may conflict of interest lalo't may tennis court at parking area project sa Baguio na ang kontraktor ay St. Gerard Construction Company, kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa gobyerno. Dati nang sinabi na Magalong na ang proyekto maayos na isagawa at alinsunod sa batas. Nilinaw rin muli ni Magalong sa kanyang pahayag na walang conflict of interest. Nagbitiw raw siya para protektahan ang integridad ng ICI. Aniya, hindi madali ang magbitiw pero naniniwala siyang kailangan niya itong gawin. Kahit wala na siya sa ICI, itutuloy niya ang laban kontra korupsyon. Samantala, inanunsyo ng Office of the President ang pagtalaga kay dating Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor and Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. CJ Torida, One North Central Luzon. Ready na ang NCAA schools sa pagpasok ng Season 101. Ipinasilip na rin ang bagong logo para sa new season. Narito ang report. You look for a new era. Ang dala ng bagong logo para sa NCAA Season 101. Napili ito sa NCAA Logo Making Contest. Well, it connotes dynamism, no? And the infinity sign means that it's a continuous commitment, continuous development. Present sa event ang NCAA Management Committee at ilang kinatawan ng Philippine Sports Commission, kabilang ang PSC Chairman na si Patrick Gregorio. Formal na ring nilagda ng partnership ng NCAA at PSC. NCAA has agreed to adopt and present new Olympic sports as new sports in the NCAA calendar. Initially, boxing, golf, shooting, and weightlifting. Full force rin ang suporta ng mga estudyante sa pep rally ng ilang NCAA schools. Building greatness ang misyon ng host school at men's basketball defending champions Mapua University. Ready na rin na Mapua na depensahan ang kanilang basketball championship. Nag-champion sila, so ako gutom rin ako na mag-champion, kasama rin sila. Rally with the Champions naman ang naging tema ng pep rally sa San Beda University. This season we are planning to be more united. Hindi lang basta overall championship. Individual, magiging champion din kami. Nagtapos ito sa isang ceremonial bonfire. Mainit naman ang naging pagtanggap ng student body sa mga atleta ng Emilio Aguinaldo College. Alab General ang kanilang naging tema para raw sa mainit na pagpasok sa season. Ito na yung season na kailangan na naming makuha yung goal namin. So talagang pinagandahan po namin to. CJ Torida, One North Central Luzon. Tikling o pinataasang tricycle agaw pansin sa Dagupan City. Silipin sa report. Dahil sa bahang dulot ng habagat at sunod-sunod na bagyo nitong nakaraang mga linggo, halos hindi nakapasada ang karamihan sa mga pampasaherong sasakyan sa Dagupan City. Nalimitahan din ang ruta ng mga pumapasadang tricycle dahil sa mataas na antas ng baha sa ilang kakalsadahan. Pero kung si Manong Willie ng Sitio Palay ng Barangay Karanglaan ang tatanungin, disaster turned into opportunity raw ito, introducing ang kanyang bersyon ng tikling. Ang mga tikling ay modified tricycles kung saan pinataas ang sidecar at upuan ng motor upang makalusong sa mga kalsadang lubog sa baha. Hindi ako kumikita ng baha, kaya naisipan ko na lang na gumawa para kumita. So bali ilang araw ninyong ginawa ito? 2 araw, ma'am. Karamihan sa mga ginamit niyang materyales mula sa mga scrap metal. Hindi rin mahirap sumakay sa kanyang tricycle. Sa unang araw ng biyahe nito noong Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, kumita raw siya ng 1,500 pesos. Ako ang gumawa ma'am, ginaya ko lang sa Facebook. Ako ang gumawa mismo. Yung mga materials ginamit? Yung mga sa sa junk shop. Bumili ako sa junk shop ngayon. Inano ko lang panay tornilyo. Lubos na ipinagmamalaki ni Manong Willie ang obra dahil kahit hindi raw ito nakapagtapos ng elementarya, ay nakaya niyang gawin mag-isa ang tikling. Ayon sa dati niyang guardian, malikot daw talaga ang utak ni Willie pagdating sa paggawa ng mga inobatibong kagamitan at mga sasakyan. Proud ako sa kanya na he grew up this way, na naging responsable.
sa kanyang pamilya kasi yung mga kasabay niya hindi ko nakitaan na gano'n na basta kumita siya. Hindi raw dito nagtatapos ang mga pwede pang magawa ni Willie dahil batid niyang marami pa raw pwedeng pagkakitaan tuwing may baha. Samantala wala raw masama sa customized tricycle dahil hindi naman daw ito pinagbabawal sa ordinansa ayon sa Public Order and Safety Office. Ang masama lang ay kung ipinapasada ito na hindi naman rehistrado. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, 87 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.